Welcome to EV Channel PH, the first pure electric mobility channel dito sa Pilipinas. And now, ka-EV, we're doing something special dito sa episode na to. At ang dami kasing mga tanong sa akin, ano nga ba ang real world range ng mga mini EV? At ngayon, na-test drive na natin itong mini EV na to as a special guest. By the way, thank you nga pala sa Kai Auto Philippines sa pagpapahiram nila para malaman natin ang tunay na range ng mga mini EV. So, this is the Kai EQ04 na merong 410 kilometers of range. And by the way, hindi ako matutuloy gumawa ng content kundi kay The Paddocks Car Wash Detailing sa pag-allowed nila na dito ako gumawa ng content vlog about sa real world range ng mini EV. Again, dito rin tayo nagpapakarwas at pabalik-balik na tayo dito dahil sa ganda ng kanilang serbisyo. Through the city lights tonight, electric dreams taking flight, feel so bright. Marca Daz has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Before we move on to the test range result, ay pag-usapan muna natin kay EV yung kanyang battery, power, and yung kanyang range on paper. So, the Kai EQ04 comes with a 40 kilowatt motor na nagde-deliver ng 54 horsepower and 110 Newton meter of torque. So, it powered by a lithium-ion battery na may capacity na 39.8 kilowatt hour. On a full charge ka EV, it reached up to 410 kilometers based on papers na nabanggit ko na rin naman kanina via CLTC test cycle. Ano ba ang ibig sabihin ng CLTC? Lagi natin itong naririnig. Ang ibig sabihin nito is China Light Duty Vehicle Test Cycle. Ito yung standard testing method ng China para i-test or i-measure yung energy consumption ng mga electric vehicles na nasa China. So, pero tandaan, yung kanilang testing area ay ideal yung mga roads doon. Ibig sabihin, flat yung roads, control yung speed, walang masyadong load. Tendency, mas mataas ang makukuha nilang result. Kumpara sa actual ka EV, lalo na dito sa Pilipinas, ay huwag ka mag-expect na makukuha mo yung 410 na binanggit natin kanina dito sa Pilipinas. Kaya yan naman ang ating pag-uusapan dito sa episode na ito. So, eto na. May notes ako ka EV kasi may mga numbers makakalimutin tayo. Unang araw ko, sinubukan ko talaga siya sa city driving. Nag-start ako na 3,530 kilometers, 100% yung kanyang battery. After driving around the city ka EV, ang na-consumption ko or yung kanyang odo ay umakyat ng 3,580. It means, meron akong 50 kilometers na naka-aircon, malakas, kasi nga, daytime yun eh. Then, of course, meron akong sakay. So, basically, naka 20% ako na consumption ng kanyang battery. I-divide ko siya sa nakuha ko na 50 divided by 20, meron akong 2.5 kilometers per 1%. Sa daytime drive. Dito naman tayo, city, highway, and provincial road. So, ang aking mode na ginamit, normal mode at sports mode. So, kanina pala, ang ginamit ko, kasama na yung eco, normal, at sports mode sa day 1. Nag-start ako dito sa Manila, yung natira ko ka-EV, kahapon niya ay 3,580 kilometers. So, ang odo ko is 80% pa. Nag-end naman ako, nang nakarating na ako sa Pampanga ng 3,646 kilometers yung odo natin with 60% of battery consumption. It means, mas mahaba yung range na aking biniyahe pero 20% lang again yung aking consumption of battery. So, kung ating kukwentahin, naka 66 kilometers ako in 20% consumption of battery. And kung ating i-divide yan from 66 divided by 20 o 20%,
meron tayong 3.3 kilometers per 1%. It means, ka-EB, mas matipid siya kumpara sa day 1 natin na city driving. So, mas mababa, mas efficient yung city, highway, and provincial road kesa sa city driving. Because, syempre, mainit, then maraming stoplight kasi rito. Hindi katulad sa highway at sa mga probinsya, wala na masyadong stoplight. Although, may mga uneven road na mas marami doon. Ito naman yung day 3 natin. Back to Manila from Pampanga. Then, sinubukan ko naman mag-night drive naman. So, pabalik ng Manila. So, yung pagpunta ko kasi ng Pampanga is daytime. So, ito, night drive naman, pabalik. Starting point ko is 3,652 kilometers sa ating Odo nung umalis ako. Then, nag-end naman ako ng 3,732 kilometers sa ating Odo. By the way, bago pala ako umalis ng Pampanga, is 7% pa ako. So, pagdating ko sa Maynila, nung pinork ko na, meron pa akong 33% left, na ibig sabihin, na-cover ko naman dito is 80 kilometers using, ka-EB, yung 24% battery. Bakit magkaiba? From 66 lang, di ba, yung aking ginamit papunta. Ito yung gumamit pa kasi ako, nag-night drive pa kasi ako within Manila area. So, nadagdagan yung consumption ko that time. Dahil 24% battery ang ating nagamit, kung 80 kilometers yun, i-divide natin sa 24%. Ang makukuha natin is 3.3 kilometers per 1%. Pero parang parehas lang, di ba, nung ating nakuha sa 66%. Marami kasi akong hang time na hindi naman ako umaalis sa area. So, yun ang isa sa mga dahilan na nag-aantay ako dito ng naka-aircon na hindi naman ako umaalis sa area. Yun ang isa sa mga possible kung bakit halos parehas lang yung nakuha natin na 3.3. Magkakaiba kasi yung traffic condition, di ba? So again, mas matraffic nga pa uwi ng Maynila that time eh. So ang tagal ko, ka-EB, sa toll gate dahil naka-cash basis pa kasi yung ating ginagamit. So, eto na ang day 4 at eto na nga iyon. So, sinubukan nating i-drive sa city driving, papuntang Baclaran, Manila, at hindi pa rin natin siya naubos. Para sa ating total of range mula day 1 hanggang day 4 ngayon. Sa ngayon, ka-EB, meron akong 3,768 odometer. From the start, ka-EB, nung kinuha ko to, ay nandito sa record natin is 3,530 kilometers. So, kung i-minus natin ito, makakakuha tayo ng 238 kilometers gamit ang 83% kasi ang battery ngayon ay 17%. So, i-minus mo yung 17 sa 100 or 100 minus 17, makukuha ng 83%. At i-divide naman natin yung 238, yung total kilometers of range natin sa 83% at makukuha natin dito is 2.886 kilometers per 1%. Ang average natin per 1%, ang pwede mong matakbo is 2.8, almost 3 kilometers na rin per 1%. So, ang natitira natin ngayon is 17% dito. So, ang consumption natin per 1% is 2.86 kilometers. So, ita-times natin yan sa 17. Ang makukuha natin is around 48.7 kilometers. Ito na yung remaining na kilometers na pwede nating makuha at ipa-plus natin yan doon sa nakuha nating 238 kilometers. So, ang total of range, kasama na itong natitira natin, ang estimated range natin na nakuha is 286.7 kilometers. So, almost 300 kilometers ka-EB yun nakuha natin. Pero, syempre, depende pa rin yan sa driving habits natin, yung passenger weight, then yung road condition. So, ako mismo ay hindi rin naman ako nagtipid ka-EB. Iba-ibang driving mode ang ginamit ko. Of course, ginamit ko rin to pang pick up din ng mga clothing namin, yung mga clothing business namin. So, hindi naman natin masyadong pinuno. Pero again, mas mabigat pa rin yon. Depende. Pag gamit mo ng aircon din,
Dahil pag may sakay ka sa likod, kailangan mong lakasan para mapunta doon yung lamig, di ba? There are times na marami din akong standby mode na nasa kalsada na umaandar yung EV natin. Although, hindi siya lumalakad, pero malakas pa rin ang aircon natin, lalo na kung nasa initan tayo, nakapark. Kaya ang masasabi ko dito ka EV, pagdating sa range ay, yun nga, nagbabari siya, depende sa mode, driving style, at kung gaano ka kadalas mag-on ng aircon. Pero, overall, solid pa rin naman yung nakuha nating range, no? Is 286.7 kilometers. So, almost 300 na rin. Yan yung total of range na pwede mong makuha sa iba't ibang klaseng road condition. Again, sa mga nanonood sa atin, if you like to know more about this electric vehicle, itong kay Ikot 04, mag-book na kayo ng test drive. Mag-message lamang kayo kay EV sa kanilang social media account. Meron silang Facebook page, pwede kayong mag-message doon to book a test drive para sa unit na ito. And again, magkano nga ba ang unit na to? So, isasama ko na rin, syempre. Ang unit na to, ang presyo niya ay 958,000 pesos. So, ayun kaibigan, na-test na natin yung real-world range nitong mini EV na to, kay Ikot 04. So, by the way, napakaganda palang gamitin nito sa maski sa highway. Steady lang, smooth, mabilis. So, hindi ka bibitinin nitong mini EV na to. Don't forget to like, share, and follow, and subscribe na sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa tuwing meron tayong bagong video about electric vehicle. So, again, this is Mark from EV Channel PH. Stay charged, drive electric. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in.